Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na ako. Ano yung mensaheng pinararating sa'yo, okay? Tingnan muna natin dito sa message, then saka natin to gagamitin yung tarot. Give me the message for collective. Anong yung mensahe pinararating kay collective? Give me the message for collective. Okay. Meron ditong the North Node. Okay? North Node. Give me more information for collective. Meron ditong cardinal. Okay? Give me the message for collective. Guide? May guide ka? Give me more information. Then fears. Okay? May fears dito. May natatakot. Give me more information. Meron ditong raindrops. And morning. Okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe? Meron ka ditong moonbeam. Then familiar, okay? Tinakita ko dito. Ngayon, gagamitin na natin tong tarot para malaman natin kung sino tong mga to. Okay? Meron ako nakikita dito na Aries, Cancer, Libra, and Capricorn sa cardinal sign, ano. Then, nakikitaan ko dito, meron ditong Year of the Snake, yung iba sa inyo. Meron din ako nakikita ditong Pisces and Leo. Meron ditong Year of the Dragon, okay? Year of the Dragon and Year of the Snake. Ito na yung nakikita ko dito. Pero ganun pa man, tinan pa natin yung karagdagang zodiac sign na lalabas sa tarot para mas klaro. Give me the message for collective. Ayan, meron ditong the Chariot. Chariot. Queen of Cups, Scorpio, Cancer, and Pisces. Give me more information. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Meron ditong Virgo, Capricorn, and Taurus. Meron ditong Aries, Leo, Sagittarius. Ace of Wands.
Okay, Aries Leo Sagittarius. Scorpio concerned Pisces. Okay, King of Cups reverse. Ayan. Ito yung mensahe sa'yo, no? Start muna ako dito kay North Node. Destined to have. Meron ka ditong destined to have. Kumbaga, no? Nakikitaan ko dito na meron kang destiny na magkaroon ng mga bagay-bagay na hinahangad mo. Ito yung mensahe sa'yo. Kasi nafe-feel ko dito na sa'yo nagsisimula or sabihin natin, meron kang lakas ng loob or tapang, ano? Na magsimula bilang isang maging pioneer spirit, ano? Kumbaga sa pioneering spirit, mabuksan yung kaisipan mo, malawak yung pangunawa mo, or sabihin na may paggising, okay? Kumbaga ano, isa kang, yung iba sa inyo may pagka-healer, or pwede rin sabihin na open na siya sa spiritual, okay? Nagiging light worker sa iba, or pwede rin sabihin na magaling kang mag-advise sa mga tao. Okay? Kapag ina-advisean mo ang tao, madali silang mapanatag. Okay? Kumbaga, no, nafe-feel ko dito na lapitan ka din ng mga tao na merong problema. Okay? Na kung sana, no, nagkakaroon sila ng comfort sa'yo. Okay? Then dito, no, nakikita ko rin dito yung katapangan mo. Meron Aries, Cancer, Libra, and Capricorn. Then dito, no, sa guide, nafe-feel ko dito na meron kang gabay or nagiging kang gabay sa iba. Okay? Kasi may pagka-light worker ka eh. Or pwede rin sabihin, ito yung dito na mag-start yung spiritual journey mo na kung saan ano, nagiging kang instrumento para sa iba, para hindi sila maligaw ng landas. Okay? Then dito, no, nafe-feel ko din dito yung fears. Meron ditong Year of the Snake, na kung saan ano, nakikitaan ko dito na meron kang mga takot na naranasan before, maraming experience kang naranasan na takot na kung saan ano, nahirapan ka din, alisan to, pero ganun pa man ano, destiny mong maranasan din ito para magising ka, okay? Kasi kung hindi mo ma-experience yung mga takot na naranasan mo, hindi ka magigising dito or hindi ka magkakaroon dito ng tapang eh. Kasi yung takot na palitan ng tapang dito, ito rin nakikitaan ko. Then, meron ditong raindrops. So, ibig sabihin dito, ano, meron ditong 39 years old. Meron din ako nakikitang 40. Dito sa raindrops, nafe-feel ko dito, ano, na pinakawalan mo tong mga masasakit na karanasan mo. Okay? Then, nakikitaan ko rin dito na binigyan mo ng pagkakataon mo, yung sarili mo na magpatuloy. Okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito na hindi ka sumuko sa hamon ng buhay. Then, nafe-feel ko din dito kasi, kung makikita mo dito, ay destined to have, then meron ka ditong morning, the world awaits you. Meron kang mga talento na kung saan ano, hindi mo to isinisiwalat or pwede rin sabihin na medyo shy type ka na tao na kung saan marami kang talent na pwede mong i-share sa iba, pero hindi mo to ginagawa dahil sa hiya na nararamdaman mo, dahil may takot kang nararanasan. Maybe may takot kang mabigo, okay? Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na show to the world yung talent na meron ka. Then, nafe-feel ko dito, no, sa Moonbeam, dahil sinasabihan ka dito na nasa tamang path ka kasi destiny mo na magkaroon dito. Kung makikita mo dito, no, 200 yung nakikita natin dito, parehong may daan. Destiny mo na magkaroon ng mga bagay-bagay na hinahangad mo, or kung ano man yung pangarap mo, goal mo, or sabihin natin, naghahangad ka din na makilala or sumikat, destiny mo na makilala. Okay? Ito na nakikita ko. Then dito, no, sa familiar, nafe-feel ko dito na kailangan mo ditong makinig at matuto sa mga na-experience mo. Kasi yung mga na-experience mong yan din yung paraan para may i-share mo din sa iba yung mga karanasan mo at kung paano ka nakasurvive para dito. Okay? Ito na yung nakikita ko.
Kasi nagiging ka ng familiar sa mga pangyayari o sa mga masakit na nakaranasan mo na kung saan ito din yung susi para makilala ka din ng iba na kung saan kung paano mo mai-share. Maybe magaling kang mag-advise, i-advise mo din sa iba na kung saan magkakaroon din ng kaliwanagan sila para hindi sumuko sa hamon ng buhay. Okay? Tingnan pa natin dito sa The Chariot. Ito yung mensahe sa'yo. Ngayon, gagamitin na natin tong tarot, Dito natin. I-adjust natin ngayon siya. Excuse me po. Okay. Ayan. Tingnan natin dito, sa The Chariot upright. Nafe-feel ko dito, na handa ka talagang makipagsapalaran. Kumbaga, nakikitaan ko dito yung success para sa'yo. Hindi ka kasi nasuko dito Ito na yung nafe-feel ko. So, The Chariot. The Chariot upright, then King of Wands. O, diba? Lumabas ng King of Wands. Kumbaga, yung pagiging mong optimistic, yung pagiging mong, yung hindi ka nawawala ng pag-asa Kasi meron dito ako nakikita na nahihiya kang ilabas or meron kang hiya pa na ipakita yung talent mo kasi meron ako nakikita ditong lizard means na nagkukublito na ipakita yung kanyang nararamdaman, yung kanyang talento, ganon. Pero ganon pa man dahil lumabas to, ito na yung way para i-show mo yung talent na meron ka, ipakita mo yung talent na meron ka. Kasi nakikita ko dito na yung iba sa inyo, merong natural na pagiging pinuno na kung saan merong ka pang hiya. Maybe nahiya ka pang ilabas yung ability mo, pero meron kang ganong pag-uugali or may ganong kang kakayahan bilang isang maging mabuting pinuno. Then, nafe-feel ko din dito, may tagumpay kasi akong nararamdaman dito sa Chariot at magkakaroon ng balance Meron ditong energetic, masayahin, masigla, ganyan. Then, nakikitaan ko din dito na pag ikaw ay nagmamahal, tapat ka. Okay? Queen of Cups, upright. Meron ditong Scorpio, Cancer, and Pisces. The Star Reverse. Okay, meron ako nakikita dito, Ten of Cups in the Star Reverse. Then, Queen of Cups. Sabihin natin dito sa Queen of Cups na kung saan ikaw ay malalim magmahal na tao. Mapababae, mapalalaki, malalim ka magmahal na tao. Tapat ka magmahal. Pero, meron ditong pangyayari na hindi nagkaroon ng patas na relasyon, hindi naging tapat sa'yo. Meron ditong divorce na nangyari na kung saan ito yung naging dagdag para sa'yo na kung saan na out of balance ka. Ito na nakikita ko. Meron ditong hindi naging tapat. Then nakikita ko rin dito na dumating din sa point na pinanghinaan ka ng loob dito. Okay? Na kung saan nakikita ko dito na marami kang mga tanong sa sarili mo na wala namang mali, wala ka namang ginawa na mali para alisan ka or para dayain ka ng person mo, Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na nawala man to, okay, nagkagulo man or nagkawatak man yung relasyon nyo, nagkaroon man ng broken family dito, binuo mo muli yung sarili mo, okay? Ito na yung nafe-feel ko. Kaya maybe lumabas dito yung fears, meron kang takot na naranasan, okay? Pero ganun pa man, nakikita ko rito yung expand sa'yo. May paglago nangyayari sa'yo, okay? Sinasabihan ka dito na yung mga masasakit mong karanasan, yan din yung makakatulong para sa'yo, para bumangon. Kasi nakikita ko dito yung familiar na nagkaroon ka na dito ng sabihin natin na marami kang natutunan at nakinig ka sa mga payo, advice, kung bakit na itatayo mong muli yung sarili mo. Okay? Meron ditong Knight of Wands, upright. Three of Cups and Death. So, nakikita ko dito na talagang merong betrayal na nangyari sa'yo, Meron kang person dito na Aries, Leo, Sagittarius. Then, nakikita ko din dito Scorpio, Cancer, and Pisces. Pwede ikaw ito or pwede rin yung person mo, okay? Nakikita ko kasi dito yung
meron ka ditong toxic na relasyon na kung saan ano, ito yung nagdala sa'yo kung bakit ka nagagalit. Okay? Kung bakit ka naiinis, kung bakit ka hindi napapanatag. Merong ganun. Pero nakikitaan ko dito, no, itong tao na to, yung nagbigay sa'yo ng galit. Or kung meron ka man toxic friends na nagbigay sa'yo ng disharmony sa iyong nararamdaman, gusto nito ng new beginning sa'yo, okay? Gusto nito ng bagong simula. May pagtungo to. Andun pa rin yung passion patungo sa'yo. Meron ditong Year of the Horse, okay? Maybe ikaw yung Year of the Horse, Chinese, sa Chinese horoscope, Year of the Horse ka, or pwede rin sabihin yung person mo. Meron ditong Year of the Horse. Pero ganun pa man itong tao nito, gusto nito ng new beginning sa'yo, okay? Meron ditong Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Oh, lumabas ang The Lovers and the Sons of Reverse. So, ibig sabihin talaga na talagang, alam mo yun, talagang hindi ka napanatag. Lumalabas talaga. Yung iba sa inyo, dumating din sa point na naging negatibo yung pag-iisip or yung mindset, no? Dahil sa mga masasakit na experience na naranasan niya in the past. Kumbaga, no, nakulong din siya sa mga negatibo, sa kalungkutan. Then, nakikita ko rin dito na nagkakaroon ka dito ng depression. Yung iba sa inyo, hindi halos latan, nawala ng balance. Pero ganun pa man, na itayo mong muli yung sarili mo. Kumbaga, kahit may mga masasakit na experience kang naranasan dito, tumayo ka eh. Binangon mo muli yung sarili mo. Nakikita ko ditong umaayos ka, maraming nakaka-attract sa'yo, gumaganda ka, nagiging kang abundance para sa iyong sarili. Dahil itong mga negatibo na pumasok sa iyong kaisipan before, na nagpahina ng iyong confident, kumbaga, nawalan ka ng confident dito, marami kang mga tanong sa sarili mo, pero binangon mo muli yung sarili mo, okay? Dito sa death. Kasi meron kang new beginning din sa sarili mo na kung saan binabago mo siya. Then, na-feel ko din dito, nawala ka man at nawalan ka ng balance dahil lumabas ang The Lovers Reverse sa person mo before, nakikitaan ko dito na inalisan mo na to. Tumayo kang mag-isa, nagningning kang mag-isa, or pwede rin sabihin na nagsisimula ka na mag-healing kasi lumabas ako, meron ako nakita ditong healing kanina, okay? Na kung saan natututunan mo muli ibalik yung liwanag na meron ka, okay? Maybe before, dahil sa mga masasakat na karanasan mo para nawala yung liwanag para sa'yo, okay? Kasi nawala yung energy mo nalungkot ka, pero ganun pa man na ibabalik mong muli, at ganun pa man sa pagbabalik mo, marami kang ma-attract dito na tao. Kasi nakikita ko dito, andun ka na sa focus mo ng pagbabago sa sarili mo, inaalagaan mo na yung sarili mo, nag-aayos ka, nagpapaganda ka. At dahil doon maraming nakaka-attract sa'yo or maraming nakakapuna sa'yo. Okay? Kasi nagliliwanag ka. Pwede kang mag-shine kahit hindi kailangan ng person mo, no? Kumbaga, kaya mong maging matagumpay kahit wala yung person mo dito. Ito na yung nakikita ko. Queen of Pentacles upright. Okay? Justice reverse. So, nakikita ko dito, merong hindi talaga naging pata sa'yo. Okay? Meron ditong panluloko, meron din ditong umabot sa legal na kung saan hindi naging patas yung hustisya dito. Pero ganun pa man, nakikita ko yung Queen of Pentacles mo, nagiging kang matayog, nagiging kang maayos, nagiging maybe nag-focus ka na lamang sa iyong stability, sa iyong karera sa buhay, na kung saan lumalago ka. Then, nakikita ko rin dito, na meron ditong patungo sa'yo, Knight of Swords, Gemini, Aquarius, and Libra. Okay? Meron din ako nakikita ditong Virgo, Capricorn, and Taurus. Maybe kasi Virgo, Capricorn, and Taurus, na kung saan Queen of Pentacles ka, yung energy mo, na lumalago ka, grounded ka, iniingatan mo yung sarili mo, nag-expand ka, nakatuon ka sa stability mo, na kung saan confident kang humarap sa mga tao. Okay? Dahil nakikita ko rin dito sa Justice Reverse, meron ditong law. Yung iba sa inyo may inaasikaso sa law. Dahil nakikita ko dito merong hindi naging tapat. Meron kang inilalaban dito. Okay? Pero yung iba lang ito lang nakikita ko. Dito sa Knight of Swords, meron ditong patungo sa'yo, Itong tao nito ay impatient. Kumbaga, talagang ang energy nito, yung a-action talaga, hindi na siya ligoy pa. Kumbaga, para makuha ka muli dito, sa Queen of Pentacles, na people ko dito na pupuntahan ka talaga, direkta sa'yo. Okay?
Hindi na to magpapasaring-saring pa, diretsuhan to. Okay, ito na yung nakikita ko. Wala na tong patient. Gusto ko na nitong makita. Yung iba sa inyo, no? Then dito, no, sa Ace of Wands, upright. Meron ditong Queen of Swords reverse and Two of Pentacles. Okay? So, nakikitaan ko dito, no, nakikitaan ko dito sa Ace of Wands na lumalago ka. Dahil lumabas nga dito yung library kanina. May paglago kang nagaganap sa buhay mo, okay? Nagmamatured ka, marami ka nang natutunan, nakikinig ka, at yung mga nakikinig, yung pinakinggan mong advice, sinunod mo ito, at dahil doon sa pagsunod mo sa mga advice na to, lumalago ka, okay? Namumukadkad ka. Then dito, no, nakitaan ko rin dito na nahanap mo yung balance mo, okay? Natagpuan mo yung balance para sa yung sarili, na kung saan, ano, dumadaan ka man sa ups and down sa iyong buhay, ano, sa mga problema, mga tinatahak mo man landas, ano, dumadaan man ups and down, kaya mong ibalanse, okay? Kaya mong maging stable sa ganong kalmadong sitwasyon. Ito lang nakikita ko. Kasi nakikita ko dito na mas pina-priority mo yun, dapat i-priority, hindi yung person mo na nanakit sa'yo. Then dito, no, sa Queen of Swords, nafe-feel ko dito, no, na meron kang person na nagmamanipula, yan. Manipulative, yan. Rude siya. Ito rin nafe-feel ko. Meron kang ganung person. Gemini, Aquarius, and Libra. Kumbaga sa pagiging rude niya, no, gusto niya, siya lang lagi ang masusunod. Hindi ka maybe pinakikinggan ng tao na ito, siya lang nang siya. Okay? Kaya napaka-manipula na itong taong ito. Ito rin nakikita ko. Then dito, no, sa King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and Scorpio, Cancer, and Pisces. Oh, lumabas ang Nine of Cups. Nagiging kang masagana. Okay? Ito lang nakikita ko. Meron ditong kasaganang naghihintay sa'yo dahil sa focus mo eh. Focus mo sa stability mo. Doon ka nakatuon. Then, nafe-feel ko din dito, no, na meron ditong King of Wands patungo sa'yo. Nakikita ko dito, no, yung lalim ng interest nito sa'yo. Kung kilala mo man ito. Aries, Leo, Sagittarius. Pwedeng new person to or pwedeng sabihin na ito yung past person mo, andun pa rin yung kanyang masidhing nararamdaman sa'yo. Then, nafe-feel ko din dito, no, medyo malilito ka sa nararamdaman mo pag nakita mo tong tao na to. Ito lang yung nakikita ko kasi, alam mo yung tipo nag-iisip ka, ayaw mo ma-distract para dito kasi nakapokus ka ngayon sa stability mo eh, okay? Isipin mo pa lamang tong tao na to, ayaw mo nang isipin na, kasi, pakaramdam mo dito, magugulo ka lang dito. Ayaw mo nang bumalik. Okay? Dito sa the Fool. Ayaw mo na maging full muli. Ayaw mo nang bumalik. Bumalik sa ganun. Pagiging, sabi natin tanga sa pag-ibig or pagiging bula, ganyan. Ayaw mo nang bumalik sa ganun. Kasi, nakita mo muli yung sarili mo eh. Nakita mo na muli yung halaga mo. Okay? Ayaw mo nang bumalik sa past na nangyayari sa'yo na hirap makabangon, stress, malungkot, ganyan. Pero itong tao mo dito, pwedeng new to or pwedeng past person mo, meron pa rin masidhing nararamdaman sa'yo. Okay? Meron ditong tao na merong sidhing nararamdaman. Then dito, no, sa Five of Cups, upright. Oh, lumabas ang Queen of Pentacles and Eight of Swords. Nakikita ko dito sa Five of Cups, ano, maraming nasayang or pwede rin sabihin na tinitingnan mo na lamang yung mga masasakit na nakaraan in the past. Dahil nakikita ko dito yung pagiging grounded mo eh. Iniingatan mo yung sarili mo. Malakas dito yung Taurus. Okay, nakikita ko rin dito yung paglago mo. Isa ka rin tipo ng tao na mapagbigay, hindi ka madamot. Practical ka. Practical kang tao. Alam mo yung tipo na hindi mo pinaiiral yung puso. Mas pinaiiral mo dito yung pagiging practical mo. Kung saan kayo magkakasundo ng makakapartner mo dito sa buhay. Kasi ayaw mo nang itong ganitong Eight of Swords, Gemini, Aquarius, and Libra energy, you know? Ayaw mo na yung ganitong energy na kung saan natrap ka sa sitwasyon. Kaya mas nagiging kang practical ngayon. Kung magmamahal kang muli, mas pipiliin mo yung pagiging practical mo, hindi yung puso mo. Kasi ang dami nang nasayang eh. Ang dami nang nasayang na panahon before na kung saan nagmahal ka ng totoo pero hindi sinuklian ng totoo. Na kung saan ngayong Queen of Pentacles, mas priority mo yung pagiging practical kung sino yung makakasundo mo. Hindi ka na nagbabase sa itsura or sabihin natin sa nararamdaman.
nagiging ka lang practical kung sino yung makakasundo mo or kung sino yung makakasama mo ay gusto mo yung makakasundo mo, pareho kayo ng idea, pareho kayo comfortable kayo sa isa't isa. Ganon, parang friendship lang ang dating. Best friend, ganyan. Gusto mo yung comfortable ka lamang sa tao na to. Kahit ano pa siya. Ganon. Okay, ito lang yung nakikita ko. Thank you for watching and love and peace.